na durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Yeah. Pinag-uusapan. Yes. Diba? Whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon, internationally, on the kind of strong leader. Si Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Diba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon ha. Naghihintay ako ng 60 eh. Si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. Si Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na gagawin. Eh sino ang may pondo? So magaling lang kayo sa paggamit ng pondo. Yun ngang maleta diplomacy, no? Kaya nakikita natin yung maleta, lokohan ng lokohan. Linya na unti-unting tumataas, si Duterte. So sabi namin, ano ba namang style nito? Tinapon niya ang playbook sa pananamit, sa pagiging kandidato, sa panliligaw. Talagang tinapon niya. Tapos wala naman siyang pondo sa ads. 'Di ba? Lahat nasa social media. Tapos, alam mo niyo what broke our back? It was the BGC rally. Kasi sa BGC, late na siyang dumating, hinihintay siya ng tao. Yung sabi ni Jojo, nasaan kayo? Sir, nandito kami sa BGC. Anong ginagawa niyo dyan? Tinitingnan ho namin reaksyon ng tao. Bakit? May iba pa bang reaksyon? Sir, naghihintay sila, walang pakain, walang patubig. Late na siya ng parang 5 hours, 6 hours. Pero nandun yung tao. So sabi ko, mahirap ito. So ang usapan na lang namin ni Jojo, kasi umalis na ho nun si John Vic. At kaya ko sinasabi si John Vic, dahil yan ang isang pangalan sa 2028. Iniwan niya ho kami. At ang role ko, para siya sabihin, wag mo namang gawin yan kay Jojo. Umalis na ho siya. Tinanong sa akin, si Lenny, may base daw, 27%. Paano mo masasabi yung baseng yun? Isang beses lang siyang tumakbo. Hindi, 2 election cycles, tapos nag-mayor. Mahirap pong umakyat uli ng national pag nagkaroon ka pag nag-mayor ka. Pero, dahil sa pink na socks, mukhang mag-iiba ang prinsipyo ng Robredo. Natawa naman siya, sabi niya, bakit mo naman sinabing ganun? Ay, kung liligawan ka at magpapaligaw ka, sasagot ka dahil naka-pink na socks? Hindi ba insulto yun sa samahang tsinelas? And FYI, ako ho yung tumulong sa kanya sa samahang tsinelas na nagalit ang Liberal Party. Bakit daw si Lenny lang ang tinutulungan ko, hindi si Mar? Sabi ko, natulungan ko na si Mar noong 2004. Number 1 senator. Si Lenny, dahil kay Jesse Robredo, kaibigan ko po ng matalik si Jesse. Hindi ko kilala si Lenny. So yun yung pinanggagalingan ko. Kaya nahihiya akong mag-claim na DDS ako. Pero ang dami nagsasabi, DDS daw ako. Di sige, DDS ako. Di ba? So, ano yung 5 imperatives for Sara to stay competitive? We have to protect our base. And that base is 35% of the total registered voters. Okay? The total registered voters base in 2025 is 68 million. The forecast is it will reach 73 million. 60% of that are Gen Z. So napaka-critical ho ang youth group sa ating samahan, no? Number 2, we need to build economic credibility early. Bakit to? Hindi ho napakadali ng trabaho ni Vice Presidente, lalo na kung ganito ang ating ekonomiya. So, ang unang magiging issue, ekonomiya. Okay? Number 3, we need to reassure the swing belt. Ito po yung dating ang tawag ay Lingayen-Lucena Corridor. Ang sinasabi, pag ikaw ay nanalo sa Lingayen-Lucena Corridor, ang chances mo napakataas para manalo sa national.
Ang Lingayen-Lucena Corridor is composed of Region 3 and Region 4A. Okay? So, we need to have a credible performance, not necessarily win NCR. Pero hindi tayo talo sa NCR. Bakit ho? Napakamahal ho sa NCR. Kasi media market yan. So, labanan ng gastusan sa ads. No? Number 4, we need to prepare for consolidation scenarios. Pag nagsama-sama sila, or maraming kandidato, pero lahat ng kandidato ang what do you call this, Trojan candidate ng administrasyon. Kasi ang aim lang nun, tunawin yung 35%. And then, number 5, ito yung parati kong sinasabi sa mga kandidato ko, run as if you're losing. Let us not settle with the idea na, si Inday is 16. No, we run as if we are losing. Why? Because that is the playbook of a Duterte. Nakita mo naman si PRRD, kayo, 2016 na kayo, veterano kayo. Alam niyo yung istorya. Alam mo niyo, bago si PRRD dinala, nagkita kami at sinasabi ko sa kanya, can you write how you won? Sabi niya, mahirap yun, Malo. Tsaka English ang sinasabi mo. Sabi ko, sir, hindi Tagalog mo, Bisaya mo, para, di ba, merong mapag-aralan yung tao o kandidatong walang pondo, paano mo ginawa? Tapos sabi niya, pag-iisipan daw niya. Sige. Ang second kong request sa kanya, alam mo sir, ang UP Public Administration, they put together the presidential years of every president. Parang ikaw wala. Sabi mo, mahirap yun. Hindi sir, mag-isip ka na, ako na lang ang magdadala sa NCPAG. Ano yung 3 reasons why you were successful? Ang una niyang sinabi, peace and order. Ang pangalawa niyang sinabi, foreign policy. At ang pangatlo niyang sinabi, pagmamahal sa bansa. Sabi ko, sir, mahirap naman gawin yung kwan. Alam mo naman, academic ako. Di gumawa ka kung ano mang formula yung ginagawa mo para maisulat yung pagmamahal sa bansa. Sabi ko, hirap naman ito. At that time, si Ma'am Hanilet was there. Sabi niya, ano Malo? Ma'am, ang hirap kumbinsihin. So, dun kami. Nung napunta siya sa Dahig, sabi ko, magsulat na nung libro. Sir, magsulat ka na ng libro, yung ating kwan, How You Won 2016. Ang mga excuses sa akin, malabo na ang kanyang mata, hindi daw siya marunong mag-computer. Kaya tawa ako ng tawa, sabi ko, ano ba ito? Matanda talagang tao ito. Hindi marunong mag-computer. Noon pa lang daw niya natututunan mag-text-text. Sabi ko, ano naman ito? O sige sir, ano kaya? Magbasa ka ng mga libro. Magpapadala ako sa iyo ng mga libro para yun nga daw yung mata niya. So, it's a sad, reality. So, let's skip I already talked about the next slide. The next slide is the new political alignments taking shape. So, there is Sara Duterte. And if you recall, in 2022, Robin Padilla, naalala nyo, kulang sila ng 12, tapos siya mismo nag-decide. Hindi, si Robin Padilla nasa unit team, number 12 siya. Siguro hindi nyo alam yung storya doon. Ang storya doon, ayaw ng mga Marcos kay Robin. Pero naging number 1. Yung gusto si Robin Padilla ang VP, sina GMA yan. Kasi yung GMA Noli De Castro, you work on the popularity and you have that. Of course, there is Amy Marcos, and si Robin has been talking about Sara Amy. Ang sense ko, hindi ho handa ang bansa na 2 babae. Pero mahalaga ho si Amy dahil bungi tayo sa Northern Luzon. Kaya kanina, tanong ko kay Wen, may taga Northern Luzon ba dito? Mahalaga ho doon kasi ang issue nila, yung kinoment niya na papahukay ko yan. Parang sa mga matatanda sa Northern Luzon issue yan. Of course, you have the Marcos administration. When I say administration, that means the Maquinaria, George Garcia, sa kanila ho yun. So, we should be very, very careful in the way we run our campaigns. So, next slide, please.
among leading polling firms, her preference right now is 43%. To win, majority is 50% plus 1. This 43 is already a plurality. Pero mahirap kang magkaroon ng mandato na plurality kasi yung mahihirap na desisyon, hindi mo magagawa. Pero kung nakakuha ka ng 51%, kaya mong gawin and you can make those bold decisions. Ano yung mga issue? There is the West Philippine Sea. Ang sinasabi, si Sara daw ay pro-China, na ilang beses na niyang sinabi hindi. She is pro-trade and pro-Philippines. There is the ICC and drug war legacy. Kaya po ang CBCP, ang mga Katoliko, mga bishops, ayaw siya kasi ang suma total niya, manalo yung anak, balik na naman ng EJK. Huh? So yan yung kinakuan. Of course, the economy and inflation, nakita naman po natin ang utang natin, nasa 18 trillion na ang utang ng Pilipinas. Nakita po natin ang parati na nating namimiss yung GDP. 2 quarters na po nating namimiss yung GDP. Tapos may kwento na 1.5 trillion to 1.9 trillion ang nawawala. Ano po ang napakasama dyan? Wala ho tayong infrastructure. Ang infrastructure program ay multiplier effect. Nag-hire ng tao. Naalala niyo ho si PRRD during the COVID? Siya yung continuous. Kaya hindi nag-contract yung economy. Kasi tuloy-tuloy ang pagpapagawa. So tuloy-tuloy ng mga may laborers, ang hardware, ang semento, binibili, tuloy-tuloy yan. That is multiplier. Ngayon ho, walang multiplier. Kahit ho yung foreign FAP, what's that? The foreign counterpart, marami ho tayong big projects. Ang parte ho ng continuity, ang pagpapatuloy ng mga big projects na sinimulan ni PRRD hanggang ngayon. Ano hong ginawa nila? Kung nakikita niyo yung tunnel, that one, it's causing a lot of delay. Bakit? Kasi yung foreign part na parte ng Pilipinas, ginalaw nila. So paano matutuloy yon? Yung foreign counterpart na yon ay based yon sa pag-uusap ng government to government. Noon ho ako nasa gobyerno, parating sinasabi sa amin, kung wala kang budget, huwag mong pakialaman ng foreign accounts. Kasi commitment yan ng government to government. Ano hong ginawa? So ganito ho tayo ngayon, wala kang nakikitang nagtatrabaho, karamihan local. Wala kang nakikitang national. So that is a problem. The impeachment saga, you've seen how it is. They had 54 sa committee. They are just looking for 52 sa plenary. Tingnan ho natin kung makaka 106 sila for the 1/3 referral to the Senate. Ano sa Senate? Again, meron na naman propaganda lumalabas. Sa Senado ho, 2/3 of all members, which means 24. Hindi ko maintindihan, inuuga ang oposisyon. Ang opposition ay 9. Ang minority rather is 9. Ang majority is 15. So ang 2/3 of all the members is 16. So yung ginagawa nilang strategy, ugain si Cheese, si Joel, at saka si Jinggoy, may not work for them to get the 16. Diba? At tingnan ho nyo dun sa 15 na majority. Naandun ang 2 Bilyar, naandun ang Kayetanong isa, si Pia, naandun si isang Estrada, si JV. 4 yan. Sino ang re-electionist sa kanila? Si Mark Villar. Okay? Si JV ba re-election? I think he is. So kung titingnan nyo, saan manggagaling yung babaliktad? Isa lang ang mag-cross. Okay? Ngayon, ang medyo problematiko dun sa ating kandidato, pinag-uusapan na mag-resign kung sakaling mai-impeach, hindi niya gusto mag-resign. So she will go through the bloodbath
And, kung sabihin na guilty ako, impeach ako, di wala ng kandidato. Pero, bago dumating doon, marami pang mangyayari. Okay? Next slide, please. Of course, yung dynastic politics, alam po ng Mindanao. Mindanao is essentially a traditional base. So, assessment, factor, electoral standing, she is at 43, very strong in Mindanao. Best place to win in a fragmented field. Legal exposure, may 4 na impeachment, ngayon 2 na ho, no? Natatawa naman ako dun sa 2, biglang sumurrender, no? Tapos si ICC, yung sa tatay niya. So short-term risk nandun, pero it can also lead to a potential resource constraint. Political allies, si Amy Marcos, si Robin Padilla, the Duterte loyalist, cross-faction coalition forming. Main adversary, of course, the Marcos and the allied legislators. Expect behind-the-scenes pressure intensifying, and behind-the-scenes trying to sense, ano ba ang chance ko kung sasama ako kay Inday. Ang problema rin ho nating isa, naglinya si BP noong February 18 nung nag-announce siya, naglinya sa lupa. Marami na hong gustong tumawid. Ang problema, yung ating kandidato, bakit tatawid? So sabi ko, anong pag-uusapan nyo? Maluk, may allocable yan. Bakit ko tatanggapin? So dun pa lang sa frame, yung mindset niya, mahirap intindihin ng politiko. Kasi sa politiko, any addition is good. Oo. Ito sa kanya, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Addition, meron nga ako nag-Merry Christmas sa kanya, pasensya ka na, napapirma ako doon sa first impeachment. Sabi niya, ma'am, ano sasabihin ko dito? Hindi sabihin mo maligayang Pasko. Di ba? Baka sabay ilag ako, baka mamaya magalit na naman sa akin. Madalas ko kami nagkaka-diskurso dahil sa mga bagay-bagay, pero siyempre siya yung vice presidente, siya yung nakaupo dyan. Susuportahan ho natin kahit na minsan hindi kami nagkaka-see eye to eye. Okay? So, makikita po natin dyan yung timing risk, early degradation invites prolonged attacks, kaya ho siya nagwa-once a week sa SMNI. Sige, atakihin nyo. Biro nyo, linabas yung kay Luistro. Sabi ko, ano ka naman? Bakit nilabas mo na naman yung kay Luistro? Diniin mo na yan. Hindi, ma'am, kailangan idiin. Ang kapal ng mukha niya. Sabi ko, ano ba ito? So, sabi ko, katulad ho ng natutunan ko sa tatay niya, alam mo ma'am, sabi nung tatay niya, magaling ka, pero wala ka. Sabi ko, sir, bakit naman ho? Nag-aral pa ho. Oo, alam ko yan. Yung mga playbook nyo, iba eh. Iba ho talaga ang playbook niya. Wala nga siyang playbook eh. Sir, ano ka naman? Yan sa debate mo, sino maganda ang tinanong? Siya nga ho ang maganda ang tinanong. Kami, ang dami namin preparation ha. Meron pa kaming cue cards kay BP Jojo. Sa kanya, biro mo, whoever thought of the 3 a.m. bombing? It shows si Grace wasn't prepared. Tapos sabi ko, di palabas na naman kami. Sabi niya, ma'am, anong tingin mo? Ang tanong ko kay Miriam, sabi ko, wala nga ako kayong tinanong, in-embrace nyo lang. Kulang na lang, halikan nyo. Di ba? Ang embrace nila was really, sabi ko, mahirap ito. Tapos sabi ni Jojo, saan tayo nagkamali? Sir, hindi tayo nagkamali. Yung taga Mindanao, tuso. Sabi niya, bakit tuso? Sasabihin ko sana magaling. Siyempre, amo ko. Diba? Tuso, tinan mo ko magtanong. Talaga malo? Oo. Tapos embrace? Seriously? Si Miriam, embrace mo? In a public debate? Sabi ko, ibang klase talaga ito. So, key narrative, anti-Marcos, populist, they remain populist. It's now a brand strengthened by an international. So I don't understand with the Marcoses. 3 scenarios. 1, if he flies back, lalakas ang base. Okay? If he remains in The Hague, may impact rin ho yun. Pag namatay, knock on wood, may impact rin ho yun.
Kaya hindi ko makita kung saan dadalhin itong administrasyon except Mandaya. Di ba? Kasi dala nila yung COMELEC. Okay? Next. So, the race has already begun and she has been contrasting herself with the administration without the administration knowing what she is doing. Ano ba yan? Ang babaw talaga. Ang nag-i-interview si Dada at saka sino yung isa? Si Banat Bay. Sino ho ang base? Di ba ang base niya? DNE? Hindi naman yung mga base ni Karen, what's her name now? Davila. Hindi naman yun ang base niya eh. Bakit naka-ordinaryong t-shirt? Alam mo niyo yun, malaking issue yan sa mga taga Luzon, sa Metro Manila. Sabi ko sa kanya one time, you have to dress the part. You're the vice president. Bakit, ma'am? Pag ganito ang suot ko, hindi na ako vice president. Hindi, syempre, medyo napakabig ako. Hindi ka ako kasi, alam mo, pag botante ka, gusto mo makita yung leader mo, lalo ka na maganda, bihis ng maayos. Bakit, ma'am? Ang suot ko hindi maayos. Tumigil na ho ako. No? Kaya, paray ang t-shirt, di ba? Sabi ko, ano naman yan? Naka-t-shirt ka na naman, naka-cargo pants, naka-rubber shoes. Bakit, ma'am? Hindi akong vice presidente, ikaw. Edi tahimik na uli ako. So, yung susunod na slide tungkol sa gera. Kasi itong gera sa Middle East can really help her in showing and contrasting herself to BBM because he is performing the leadership role. Sinong unang naglabas? Tungkol sa mag-ingat po kayo, ito po ang ating susundin. Hindi ba siya? Si Presidente, anong sinabi niya? Parang reporter, may gera na ho. Pag-aaralan ho natin kung anong ating gagawin. Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko. Paano ka gagamit ng spokes tungkol sa gera? Ang default niya, Duterte. Sige nga, patayuin mo yun sa stage at sabihin, dito po tayo tatawag, ito po ang OWA lines, ito ang DFA. Hindi maniniwala. Bakit? Kasi ginamit mo sa politika ang spokes mo. So, sino ang journalist ngayon? Si BBM. Siya parati ang report ng report. Imaginein mo ang presidente magsabi, tataas po ang gasolina ng 80 pesos. Sabi ko, ano ito? Suicide. Ulitin mo lang yun ng ulitin, di ba? Sa kampanya, ulitin mo lang ng ulitin yung 20 bigas. Yung 80 pesos per liter. Sabi ko, mahina ito. So, yun yung problema. And it's all communication. Even if you have a very good English-sounding, British English, whatever, compared to PRRD's expletive, nagmumura. Sabi nga ni Kaufman mahilig siya magmura. Pero hindi ibig sabihin, yung pagmumura niya, yun yung policy. Believe nga ako kay Kaufman, naintindihan niya yung psyche ng Pilipino. Nung ine-explain niya, yung opening niya, ang galing. Akala ko hindi niya maiintindihan si PRRD kasi, yun nga, sa isang sentence, puros mura. So, yung gera hong yan ay napakahalaga kasi it will show to everyone how Inday is a leader. So, nakakatatlo na siyang video on yung gera, kung anong gagawin. So, makikita po nyo. Next slide, please. Next slide, please. I will jump. 5 days from basic Iran versus US and Israel. It is now Indian Ocean. Sa Indian Ocean, may namatay na Sri Lankan vessel. Saan ho ang Sri Lanka? Hindi ho ba malapit na sa atin? Next slide please. At makikita mo, nagsarado ang Strait of Hormuz, ang Sri Lanka nandyan. Anong impact? Next slide please. Yan po yung impact sa atin. Okay? So, nandyan na po yung Asia Pacific, ng global trade. Anong impact sa Pilipinas? Next slide please. So makikita na, can you go before that one? 1.5 to 2 million OFWs. Okay? Sa Middle East. Sino hong nanalo noong 2025? Hindi ho ba yung sinuportahan ni Duterte? Basta tatandaan nyo ang OFW, baluarte ni Inday.
ang military baluarte ni Inday sa absentee voting. Di ba? Ang journalist, sabi ko one time kay Jessica, akala ko ba ayaw niyo sa kanya? Hindi, parang maraming may gusto, baka lahat ng cameraman sa kanya. So makikita mo yung divide, ha? Yung anti-elite. Ha? Ang Duterte kasi has been viewed as an outlier. Anti-elite. Anti-oligarch. Kaya nga sabi ko kay BP, ma'am, wala ho tayong pondo. Di, dadating yan. Sabi ko, ang barometro ko ho, pag may oligarch na tumaya, okay. Hindi, ma'am. Lumalambot na. Ganun. Parang hindi ako sanay na nagpapatakbo ng kampanya na walang pera. Durog na durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Yeah. Pinag-uusapan. Yes. Diba? Whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon, internationally, on the kind of strong leader. Si Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon, ha? Naghihintay ako ng 60. Si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. Si Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na gagawin. Sino ang may pondo? So magaling lang kayo sa paggamit ng pondo. Yun nga ang maleta diplomacy, no? Kaya nakikita natin yung maleta, lokohan ng lokohan. Yung paraan ko para yung aking kaalaman ay makatulong sa kampanya ni Vice Presidente Sara Duterte, no? Yun yung kampanyang yon na paaga when she made the declaration last February 18. So ang ibibigay ko po sa inyo ay national situationer. Anong nangyayari? What is the arena right now? Where are we going? And the things that we need to do. So unang-una po dyan, yung declaration ni BP Sara Duterte na bago ho ang arena nung siya'y nag-declare, nung una siya ay defendant ng impeachment dahil sa declaration niya naging frontrunner. And I think that is a very brilliant move because anytime na titirahin siya, pwede mong sabihin na mumulitika ka dahil nag-declare ako ng maaga. So, nakikita naman po natin yung ginagawa niyang pag-explain sa SMNI and she will be doing that every week. Tumutok ko kayo sa SMNI at doon niya i-explain dahil ano ho ba ang doon sa impeachment court, napakahirap siyang pumunta sa House of Representatives to explain. Napakahirap rin ho ng defense lawyers to be allowed to talk. So, anong nangyayari ho, may naratibo, pinaltan niya yung arena, and then, pinapaltan niya yung paraan para maintindihan ng tao, ano ba talaga ito. So, February 18, she ran, she was the first to declare, and then, practically, the unit team got dissolved. Wala nang pag-asa, kasi before her declaration, meron pa nagsasabi na, pakikiusapan natin si Inday, magre-reach out tayo. Ngayon ho, wala na yan. So, dissolved na talaga ho yung unit team, no? Huwag na niyong asahan na bumalik. Next slide. Makikita po niyo yung collapse ng unit team. Kaya po, hindi pwedeng ang ating framing ng messaging ay unity. Kasi siran-sira yun sa botante, no? So, nakita nyo, 2022, unity team wins a landslide, Marcos Duterte alliance at its peak. For the first time in presidential history as well as national campaigns history, may nakakuha ng 31 at 32. Okay? So, malalaking bagay po yan. Kaya nga yung sa amin ho, sa publicus, we're setting up and we're looking for the 32 million. Whether you register or not, we want to locate you and we want to find out where are you.
Kung hindi ka magsasabi ng katotohanan, hindi ka makakatulong dito sa gagawin natin sa 2028. Mid-2023, nag-resign ho siya sa lakas. Tapos, nakita na natin yung cracks. No? June 2024, Sara resigns as Education Secretary. That was 19 June. So, it was actually 1 year in office. So, makikita nyo na, at nag-resign rin siya sa NTF-ELCAC kasi she was appointed by the President to be co-chair. By February 2026, she declared and permanently set aside the unit team. Next, the threats around BP Duterte's declaration. Number one is the impeachment complaint. Lumalabas ho at may nagpapalabas na she has been impeached. That is not true. In the first impeachment, the Supreme Court said null and void, as if hindi siya na-impeach. So mali po yung may nagpapalabas na impeach na yan at second impeachment po ito. Ang nangyari po sa committee, hindi po siya na-impeach, no? Wala pa ho doon. Ang 54-1 is a decision of the termination on form and substance. Okay? Sa substance, so wala pang presentation ng evidence. Kaya nga naglabas ako sa Facebook ko na hindi siya impeach. Kasi meron pang 10-3-3. 10 days for her to respond, 3 days for the complainant to respond, and 3 days for VP to respond. So that's a total of 16 calendar days. The Supreme Court made reference of calendar days and session days. Kung titingnan niyo po ang kalendaryo ng Kongreso, magre-recess po sila ng March 21 for the holiday break. Kailan magsisimula yung 10-3-3 around that period? So technically, either ang House magkaroon ng session while in recess, na napakahirap pong gawin yan, at saka lalo na yung klima natin na may global na gera, mahirap naman pong mag-focus kayo na mag-focus sa impeachment. Pero handa siya. So nandyan yung impeachment complaint at saka yung ICC. Nakita po natin ang presentation of charges ay ginawa na. Sinasabi nila durog na durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Pinag-uusapan, diba? Whether mali siya, whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon internationally on the kind of strong leader that countries should follow. So, at lumalabas po dahil dito sa Brave 18, ito naman palang si Trillanes kasama na naman dun sa ginagawang pagligaw sa ICC. Kung titingnan nyo po, ang storya ng Duterte tungkol sa how should I put this? 3 characters, 3 individuals. Sonny Trillanes, who wanted to be vice president to PRRD, and he was given the door, no? Laila de Lima, who was jailed, and of course, babalik at babalik yan. So may mga personal na rason. Yung pangatlo ho ay si BBM, no? Bakit kailangan nating isama si BBM sa usapan? Kasi ho, wala naman hong pinakitang masama si PRRD. In fact, since the time of President Cory, pinag-uusapan na paano babalik ang mga Marcos. Okay? Parating may Pangulo, tinatanong, pwede bang ipalibing nyo sa libingan ng bayani? Anong ginawa ni PRRD? Early on in his administration, he chose to use his political capital to bury the guy at libingan ng bayani. So, kung ito hindi nasa isipan ng ating Pangulo, hindi ang problema kay PRRD, ang problema nandun sa Pangulo, no? So, history na yan, kasaysayan na ho yan ang nag-set niyan. So, kailangan po nating maintindihan
ang mga bagay-bagay na ito na kahit sa international may Duterte pinag-uusapan, pag may kilala kayong international media, tinatanong, how will she be different from the father? So, internationally, everyone knows PRRD. ASEAN level, everybody wants him. Why? Because the mold of leadership sa ASEAN is strong leader. Wala hong nahahalal sa ASEAN na malamya. At pag malamya, naaalis. Nakita niyo yung nagkudeta, no? Sa Myanmar, sa Thailand, sa Cambodia. Strong leader talaga ang prototype ng leadership sa ASEAN. So, apart from that, makikita nyo rin na napakahalaga na pag-usapan, next slide, yung Duterte as a competitive frontrunner. Bakit to competitive? No? Dahil rinidefine niya yung arena na hindi na siya defendant, ngayon siya ay frontrunner. Kasi siya ang una nag-declare. Ngayon, may mga analyst na nagsabi, hindi, magiging katulad yan ni Binay at ni Villar. Kaya po, siguro dun, yung ilan sa inyo na nakakita, parati ho akong sinasabing DDS, sinasabi ko hindi ako DDS. Bakit ho? Nahihiya ho ako doon sa original na DDS. Kasi noong 2016, kay Binay ho ako. Si Binay yung kandidato ko. Yun yung first time ko nakikita si PRRD sa mga debates. Parati ho niya ako linoloko na parati ho ako may dalang mga box at folder. Sabi niya, day, ano yan? Sabi ko, sir, platform ho namin. Alam mo, wala akong platform. Sabi ko, sir, kay Binay ho ito. Sabi, hindi, pakita mo lang sa akin. Sabi ko, ano ba itong kandidatong ito, no? Pangalawa namin pagkikita, nahiya naman ako sa kanya kasi, sir, nakabarong ho lahat ang aakyat sa stage. Ganun ba? Hindi ba maganda itong suot ko? Hindi, sir. Sa Pangasinan ho yun. Nagpabili siya ng barong sa palengke. Tapos sinanap niya ako. Sinabi pa niya kay Jojo Binay, asan yung may dala parati ng yung plataforma mo daw? So sabi ni Jojo sa akin, bakit alam na plataforma? Sir, tinatanong, kinukuha. Ganun ba? O di, tinawag ako ni Jojo. Ito. Digong, ito si Malu. Di, formally, nagkakilala kami. Doon sa debate sa Pangasinan. Sabi ko, sir, ba't mo ko hinahanap? Papakita ko sana yung barong ko. Suot na niya. Tapos sabi ko, sir, parang kita ko yung kamisa chino nyo. Ay, hindi ba ito maganda? Ay, sir, si Mayor Jojo, ang daming dalang barong. Si BP Jojo, ang daming dalang barong. Ganun ba? Bakit ho? Kasi yung barong niya, lampas, mahaba, tapos yung t-shirt niya, di ba, pag sa barong, nakikita. Tapos naka-maong ho siya. So sabi ko, sir, ibaba mo yung t-shirt mo para hindi, ganun ba? May ganyan-ganyan. Alam mo naman sa amin, wala kaming ganyan-ganyan. Sabi ko, sige. Pagkatapos, sir, wag mong i-roll yung barong. Bakit Makati? Kasi sir, cheap yung binili mo. Hindi ba kakatihin ka kung galing sa palengke? So sabi ko, pero nakabarong ako ha? Oo, sir, pero hindi, parang okay na yan. Basta nakabarong ako. Sige. Yung sunod na pagkikita namin sa debate rin, nung ayaw lumabas ni BP Jojo, sabi niya, Day, ano ba yung iyong kliyente? Ba't ayaw lumabas? Sir, kasi magpe-present kami ng data. Wala ng data. Tinan mo ako kung magtanong. So, yung pagiging kilala ko sa kanya sa debate, yung first debate, na lahat kami nakunan ng litrato ng GMA7 na nakanganga. Yun yung tinanong ni Mike Enriquez na tungkol sa pagnanakaw. Ito naman sinabi na namin kay Jojo Binay, huwag kang magre-raise ng hand tungkol sa nakaw. Any reference, huwag kang magre-raise. Nag-raise ng hand. Sabi ko, ano ba yan? So nakunan kami nakanganga. Okay. Tapos nakita namin yung sequence, ang magtatanong pala kay Miriam, si Digong. Sabi ko, okay to.
lahat kami nagulat nung nag-embrace sila. Ano ang tinanong ni Digong? Miriam, how are you? Sabi ko, ano ba naman ito? Debate ito. Tapos, tapos si Miriam naman sumagot, if there will be a president, it's him. So lahat kami nakaganon, sabi ko, naghanda pa naman kami ng rebuttal. Nung nagtanong na si Miriam sa amin, matindi. Sabi namin, after nung debate, sabi ko sa kanya, Sir, anong magic mo? Bakit ganon? Wala. Aral kayo ng aral. Tingnan mo ako, ganyan lang ako. Tapos kay Grace, yung medyo nahulog kami sa tanong niya, kung alas 3 ng madaling araw at may pumutok, anong gagawin mo? Lahat kami nagtinginan. Sabi ko, ano ba ito? Magaling ho siya. Kasi, street smart and he can think on his feet. So sabi ni Jojo sa akin, kasi kinuha ako for debate preparation. Sabi ko, Sir, talo na tayo dito. Hindi, Malo. Talo na ho tayo dito. Bakit naman? Tingnan mo, Sir, ha? Ganito si Makati. Ganito si Davao. Parehong LGU. Parehong mga mayors, ang core. Naku, nakita ho namin sa survey namin, unti-unti kami nahuhulog. Tapos yung linya na unti-unting tumataas, si Duterte. So sabi namin, ano ba namang style nito? Tinapon niya ang playbook sa pananamit, sa pagiging kandidato, sa panliligaw. Talagang tinapon niya. Tapos wala naman siyang pondo sa ads. 'Di ba? Lahat nasa social media. Tapos, alam mo niyo what broke our back? It was the BGC rally. Kasi sa BGC, late na siyang dumating, hinihintay siya ng tao. Yung sabi ni Jojo, nasaan kayo? Sir, nandito kami sa BGC. Anong ginagawa niyo dyan? Tinitingnan ho namin reaksyon ng tao. Bakit? May iba pa bang reaksyon? Sir, naghihintay sila, walang pakain, walang patubig. Late na siya ng parang 5 hours, 6 hours. Pero nandun yung tao. So sabi ko, mahirap ito. So ang usapan na lang namin ni Jojo, kasi umalis na ho nun si John Vic. At kaya ko sinasabi si John Vic, dahil yan ang isang pangalan sa 2028. Iniwan niya ho kami. At ang role ko, para siya sabihin, wag mo namang gawin yan kay Jojo. Umalis na ho siya. So, si John Vic is the kind of a person who does that to your team. So, medyo nahirapan kami doon. So, Duterte as a competitive frontrunner, meron po tayong structural advantage kasi kaya ho siya hindi katulad ni Binay at ni Villar. Si Villar ho walang base. Una yon. Pangalawa, namatay si Cory. Hindi naman ho dahil kay Villar at ang tweet, yung daan na sinisi siya. Basta yan, daan na yan. Daang hari, yan, that one. Hindi naman dahil doon sa atake. Simple lang, namatay si Cory, si Noy na hindi naman pinapansin sa liberal. Dati ho akong galing sa liberal dahil tinulungan ko si Mar nung senador. Pag tiningnan nyo sa mesa, wala naman doon si Noy. Nandun sa corner, kumakain ng chicharon, may inom ng coke at nagsisigarilyo. Biglang sinabihan siya ni Butch Abad, Noy, do you see the crowd? Nung namatay ang nanay niya. Bakit ko yun sinasabi? Kasi sa Filipino psyche, yung namatay ang leader, usually nagre-rebound yung anak. Okay? So, may structural advantage siya, hindi siya katulad ni Binay rin, dahil si Binay walang core. Ang core ni Binay, Makati. At in the process, we wanted the poor to also be part of his core. Hindi ho yun nangyari. What stands very clear kay Inday, tumakbo ang tatay ng 2016. Tumakbo ng midterm 2019. Naalala niyo yung nahilo tayo kung sino ang slate? Di ba ho, dalawa ang slate nun? Slate ni Inday at slate ni PRRD. Kaya sa Manila, gulong-gulo kami. Ano ba yung politika nito? Talagang it throws any rule in campaign playbook.
Nag-end ang 2022 with the highest approval rating, 80%, in presidential politics. Nanalo si Inday, third time. Fourth cycle, si Inday used her political capital for Duterte 10. Okay? Nasalba niya. Sino nasalba niya? Si Aimee at saka si Villar. So that talks of the conversion of a Duterte. Okay? So 4 election cycles, national, yun hong mga politiko dito, naiintindihan nyo yung recency of election. Pag tumakbo ka nung huling election, ang taas-taas ng awareness sa'yo. So yun, that is going for Inday, no? Advantage niya lies in fragmentation. Pag maraming kandidato, lumalabas ang Duterte. So tingnan natin. Ilang election cycles ng presidente ang nananalo ang Duterte? Ilang kandidato sa presidente on the average ang tumatakbo? 8 ho. Since Cory's time. 8. So, on a one-on-one, delikado tayo. Kasi wala tayong makinarya, wala ang administrasyon, wala ang pondo. On a 1 against 8, lalabas ho tayo. Bakit? Yun hong enduring Duterte votes ay nasa 35% of the total registered voters. 35%. Dati ho siya, nasa 60%. Inuga-uga, uga-uga. Kung titingnan mo yung trend niya, nandito siya, bumababa, aangat, bumababa, aangat. Hindi katulad kay Presidente, talagang erosion. Karamihan ng survey firms, ang sinasabi nasa negative. Okay? Si Inday Sara, consistently. At sino ang consistent na nag-take ng shocks? What makes her buoyant is Mindanao. Saan ka nakakita? 70%? 80%? Sabi ko, ano ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang boto. 70% kahit na anong tinapon. The more na tapunan, si Mindanao, the more na tumataas. Kaya nga sabi ko, itong administrasyon at ang latest, ang administrasyon nagpagawa ng 35,000 survey, 35,000 respondents. Wala akong kopya. Nanghahanap ako yung mga kaibigan ko sa administrasyon. Ang sabi sa akin, Duterte ka naman, bakit ka namin bibigyan? Hulaan nyo ano ang kanyang preference. Nasa 60. Kaya na-alarm sila, si administrasyon, nako, at kaya ko sinasabing brilliant move yung ginawa ni Inday kasi mapipilitan ngayon si administrasyon sino ang kandidato natin. 'Di ba? Naghahanap sila. Sige maghanap kayo, mag-away-away kayo. Ang malala yung sa kabila. Yung sinasabing kain suka at nagagalit ang mga kaibigan ko sa liberal, maluwag mo naman kaming tawaging kain suka. Ay bakit sa usapin ng korupsyon ayaw niyong tumindig? Simple lang. Kung mahal nyo si Marcos, hindi sige, mahal nyo na. Pero sa 1.5 trillion to 1.9 trillion, wala kang sasabihin. Diba? Parang may mali doon. Bakit ito napakahirap pagsamasamahin ang Pinklawan, ang Dilawan, at ang Makabayan? Ay kailangan ho kayong maglista. Bakit tayo nag-a-alliance building? Sino ang sa taas? Sino ang pangalawa? Paano ang galaw natin? Okay? So marami ho dyan. At sila daw ang opposition. Sabi ko, paano kayo naging opposition? Kumbaga sa trade union, parang kakampi rin ng management. Kaya sabi ko, dun sa mga ibang nandun sa Dilaw, sabi ko, ang hirap niyan, paano kayo tatayo ng stage? Sabi niya, hindi, ayusin namin. Magkakaroon kami ng kandidato. Pero hindi kayo opposition. Si Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Diba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon naghihintay ako ng 60 si Marcos. Ang reaksyon niya sa
Iran versus US, Israel, napakahina. Si Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na gagawin. Eh sino ang may pondo? So magaling lang kayo sa paggamit ng pondo. Yun ngang maleta diplomacy, no? Kaya nakikita natin yung maleta, lokohan ng lokohan. Pag daw nagsasharon ka sa pagkain, ang tinatanong na, may maleta kang dala? So, advantage versus vulnerability and reframing the terrain. Napaltan na ho niya yung terrain. Oh? Hindi siya front runner siya. Sabi sa akin ni Joey Salceda, hindi naman sigurado yung mananalo. Bakit? Sino bang kandidato nagsabing panalo siya? Sinasabi lang namin competitive siya. Ngayon, kung hindi nyo naiintindihan yung base support, may problema kayo kasi kayo walang base.